Actually, tungkol to sa, ano ba yan, sa INC. So, ang tanong ko is, like, there goes my, bakit mga tao, bakit mga Katoliko mapunta sa INC? At tanong ko ng kay Wendell Talibong ko. Okay, Wendell? una, bakit mga Katoliko kadalasan mapunta sa INC? Dahil sa karamihan sa mga Katoliko, di nila alam ang taktika ng INC sa paggamit ng mga aklat Katoliko na pinaputol-putol nila. Oo. Diba, out of context yan ang ginamit nila. Kahit pa out of context ang ginamit nila, halimbawa, gagamitin nila itong aklat na ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante sa pahina 25, ang sabi, hindi galing kay Kristo ang pangalang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya ang konklusyon nila, kahit otoridad Katoliko sinabi na hindi galing sa kay Kristo ang pangalang Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana. So pinuputol. So, yung mga nakikinig na mga inosente talagang matangay. Pero ano po bang konteksto diyan? Ang konteksto kung simulan natin sa 24, yun pala ay pahayag ng ministro ni Manalo na sinagot ni Father Juan Trinidad. So pinuputol nila. Kaya daming nabiktima sa ganyang maling akala. At ginagamit din nila itong Father Smith Instructs Jackson's Aklat Katoliko na ang sabi, the Church of Christ must be in nature in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. So, kahit otoridad Katoliko, yun ang konklusyon nila, pinatunayan na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo upang tayo'y maligtas. Pero, pinatunayan ba sa aklat ito na ang Iglesia ni Cristo ay yung iglesyang tinatag ni Felix Manalo? Hindi, dahil may karugtong pinutol nila. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ibig sabihin, sa pangalan lamang sa mga nakasulat sa aklat Katoliko na pinagchap-chap nila, walang pagkakaiba na pinakita nila na squatter sila sa pangalan. Pero, pag binanggit ba sa mga aklat Katoliko ang Church of Christ, ibig sabihin po ba na ang tinutukoy diyan ay kay Manalo? Hindi. Dahil sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the sole Church of Christ, in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Ito pa, na unang tinatalakay natin, mga aklat Katoliko talaga. So, yung mga inosente na matangay, natangay sila sa maling akala, niyakap nila ang tatag lamang ni Felix Manalo. Kaya nga, ang katuparan sa unang Juan 2:18-19, sila'y humihiwalay upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Balik sa inyo. Okay. Okay, I got another question though. So ano yun? Kasi there is yung ginagamit nilang ano ba yun? Yung kasi ang pare hindi sila makakasal. Why is IBS doing that? Ano ang sinabi nila kasi yung celibacy na
i-take para sa mga clergy daw, aral daw yan sa demonyo. Yes, yan din ang paulit-ulit na ginamit nila noon pa man. Mula pa kay Felix Manalo. Nang naitatag nila ni Manalo ang Iglesia ni Cristo. Pinagtagpi-tagpi. Ang unang gagamitin nila ay ang mabasa diyan sa unang Timoteo Kapitulo 3, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 na ang Espiritu ay malinaw na nagsabi na sa huling panahon, ang ilan ay humihiwalay sa pananampalataya, nakikinig sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-asawa, at nagbabawal sa pagkain ng anumang lamangkati o karne. So, ngayon, para idugtong nila yan, gagamitin nila ang Aklat Katoliko na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbon sa pahina 396 na ang sabi, ang ikalawang utos ng Santa, ang mga pari ay pinagbabawalan na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. So ngayon, dahil sinabi nilang malinaw nasa simbahang Katoliko ang katuparan, sino ba ang pinagbabawalan sa pagkain ng anumang lamangkati o karne? Gagamitin nila ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko ni Father Enrique Demon, at sinabi sa naturang aklat na ang ikalawang utos ng Santa Iglesia Katolika sa pahina 139, ang ikalawang utos ng Santa Iglesia Katolika sa atin ay magayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal nila. So, yon ang pinagtagpi-tagpi nila. Pero una, sa ginamit nila na siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, may iniwasan sila. Yung karugtong sa pahina 396. Ano yon? Ito, ng mga unang araw ng Iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuwat sila'y inuutosang mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Ngayon, ang simbahang Katoliko consists of Eastern churches and Western church. Ang Eastern churches, yun pong Alexandria, Constantinople, Antioquia, Jerusalem. Di ba nila alam na ang mga pari doon sa Eastern churches ay may mga asawa maliban lang sa obispo? Sa Western church, meron tayong silibase. Pero sa Western church, kahit meron tayong silibase, yung mga pari sa Anglican, na na-convert sa simbahang Katoliko, sila'y mga asawa, nang sila'y na-convert sa Katoliko, nagpatuloy ang kanilang pagiging pari sa loob ng simbahan sa Western Church, kasama ang kanilang asawa. Pero meron tayong tinatawag na silibase. Ang tanong, ito po bang silibase ay sa demonyo ba? Hindi. Bakit? Kung tingnan natin ang mabasa sa kasaysayan, kasaysayan muna. The Edge of Faith by Will Doran, page 44. Ito po ang ating mabasa. In the first 3 centuries of Christianity, celibacy was not required for a priest.
he might keep a wife whom he had married before ordination. But he must not marry after taking holy orders. A new man could be ordained who had married two wives, a divorce or a concubine. Yun ang kasaysayan noon. Ngayon, balikan natin ang Biblia. Ano po ba ang konteksto? Because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Yung ginagamit nila sa unang Timoteo Kapitulo 4, 1-3 ay tumutukoy pala yan. Mayroong footnotes sa footnote, he speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Incarnites, the Manicians, and other ancient heretics who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat. So, hindi yan kaugnay sa silibasi. Bakit? Si San Pablo na nagsulat yan, tandaan natin, wala siyang asawa. Unang Korinto 7:8. At si San Pablo na walang asawa, sabi niya sa unang Korinto 7:8, ito ang sabi niya. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Ngayon, kung ang konklusyon ng mga INC sa demonyo ang walang asawa, ang ating Panginoon Jesucristo walang asawa. Si San Pablo walang asawa. At ano pa ang sabi ni San Pablo? Unang Korinto, Kapitulo 7:32-34, sabi niya, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng mga lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kahulugan, ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa, dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Saan ngayon ang sinabi nila na sa demonyo na? At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, ito ang sabi ni San Juan. Ito ang mga lalaking nanantiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila nagpunta. Siya ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. So napakalinaw sa banal na kasulatan, ano daw? Mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sila'y sumusunod sa yapak ng kordero. Ibig sabihin sa ating Panginoon Jesucristo, walang asawa. Pinili sila mula sa mga tao. Ang tanong, sino ba ang katuparan niyan? Alang namang mga pastor, meron silang asawa. Alang naman mga ministro ni Manalo, meron silang asawa. Walang iba, kundi ang simbahang Katoliko. So balik sa inyo. Okay. Good one, good response by the way. So, I have one last question. Pwede ba ang pare mag-run ng public office or become a public servant or hindi? Bigay natin Bro Angel.
Bawal po sa ano natin, no? Na mag-public servant kasi kailangan magdodoble yung ano niya, yung focus, no. Bawal silang bawal silang makaparehan natin kahit obispo. Pansinin niyo, wala pong tumatakbo kasi magdodoble po yung you cannot serve two master at the same time, sabi ni Jesus, di ba? So, hindi po pwede yun. Kaya kahit nga dun sa sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, 32 to 34, binasa ni ano ngayon, ni Bro Wendell, sabi nga niya, yung mga may asawa nga, nahati na eh. Paano pa kaya yung isang pare, magiging mayor pa, magiging ano, paano na yung ano niya, yung kawan niya, no? Paano na yung Brad mga Angel. parishioner niya? Yes po, bro. Yung mga pari na tumakbo sa pagka-mayor at pagka-vice mayor, tinanggalan sila ng faculty. Exactly, oo. So, bawal po. Sa amin kaya, may yung ganun, sa Pampanga, tumakbo siya ng governor. Si, ano ba yun? Father, nakalimutan pangalan. Tumakbo siya. Bawal po yun. Kasi magdodobling nga yung ano, kahit nga sinabi ni Apostol Pablo kanina, pinabasa yun. Maghahati nga kasi. Maghahati yung ano niya. Alam niyo po ba ako, baka kung gano'n kayo sa current, sa mga bagong ano ngayon, kahit nga yung mayor ni si Magalong, di ba Bro Wendell? Si Magalong, mayor siya kasalukuyan sa Baguio. Ang ginawa ni President Marcos, si Mayor Magalong, itinalagay sa ICI, yung independent ba na ano sa mga korap. Tinalaga siya doon uli. So dalawa na yung posisyon niya. Ang ginawa ni Magalong, dahil nga wala silang mayor sa sa Baguio. So ang ginawa niya, nag-resign siya. Kasi sino magpapalakad dun sa Baguio bilang mayor? Wala. So ganun din sa pare. Sinong busy siya sa mayor siya. Sino misa, 'di ba? Lalo na sino magbibinyag, mga sakramento pa naman ang dami. Imaginein mo sa amin, no, sa isang parokya. Minsan 'di ba, they handling what? 100-200,000, minsan 500,000 no, people, parishioner. O tapos tatakbo pa siya ng iba pang posisyon. So maghahati, bawal po sa simbahan yun, kapatid. Yun po, kapatid. Okay. Thank you. It's good to like pag-question ako kay Wendell Talibong talaga. Sabihan niya Yeah, Bro cool, Wendell, sir. para with respect, sabi mo, Bro Wendell, si Sammy. Okay, bro. Okay. Bro Okay. Wendell. Yan. Lagyan mo na thank you, Bro Bro Wendell. Oo, hindi mo yung hindi, matandaan parang tatay mo na yan, parang tatay mo na rin kami. Kailangan, bro, at saka pagka, mag-question ka rin, lagyan mo rin ng po. Okay. Okay Okay, po, but kamo. Bro Wendell, I love Okay. his gaming chair. Okay then. So, lagyan mo ng po, Okay then. Sige po. Sige, thank you.